Pagpapataas ng antas ng pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ika-10 na baitang gamit ang proyektong Technolit. Ang pananaliksik na ito ay tungkol sa pagpapataas ng antas sa pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang ng Manuel S. Enverga Memorial School of Arts and Trades gamit ang proyektong Technolit, teknolohiya sa literatura na napapanahon ngayon sa panahon ng pandemya. Gumamit ang mananaliksik ng quasi-eksperimental upang matukoy ang antas ng pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang bago at pagkatapos gamitin ang proyektong Technolit. Antas sa pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang bago gamitin ang proyektong Technolit ay mababang antas. Samantala, pagkatapos ng implementasyon ng proyektong Technolit ay nasa mataas na antas. May kabuluhang pagkakaiba bago at pagkatapos gamitin ang proyektong Technolit. May mga suliranin na kaharap sa paggamit ng proyekto. Ang ilan dito ang mga sumusunod. Masyadong mahaba at mahirap maunawaan ang mga tekstong babasahin. Kakulangan ng oras, kawalan ng kagamitan at kawalan ng interes sa asignaturang Filipino. Kinakailangan ng suporta sa mga mag-aral at malawak na pangunawa sa mga kaguruan upang mapatugunan at mapataas ang antas ng kasanayan sa pag-unawa sa pagbasa. Sumasaklaw ang pag-aaral sa mga mag-aral sa ika-10 baitang taong panuruan 2021-2022. Limitado ang pag-aaral na ito sa mga mag-aaral na nakakuha ng frustration at instructional na antas sa pagbasa. Binubuo ng 25 na mga lalaki at 15 na mga babae na may kabuuang 40 mag-aaral sa ika-10 baitang. Isang Excel-learning na maaaring magamit ang mga smartphone at iba't ibang teknolohiya na hindi na kinakailangang mag-access sa internet. Makatutulong ito sa panahon ng limited face-to-face kung saan ang mga bata ay nananatiling nag-aaral sa kani-kanilang tahanan. Susing salita, pag-unawa, pagbasa, kagamitang panturo, Technolit. Rasyonal. Key literature. Naitala sa Artikulo 14, Section 1 ng Saligang Batas ng Pilipinas na bawat bata ay nararapat na isang edukasyong may kalidad. Metodolohiya. Gumamit ng deskriptibong pananaliksik. Lokal ng pag-aaral. Ang mga nakapokus ang pag-aaral sa mga mag-aaral ng ika-10 baitang ng Manuel S. Enverga Memorial School of Arts and Trades. Pananaliksik. 2 lalaking nakakuha ng frustration level, 33 mga lalaki ang nasa ilalim ng instructional level, at 15 mga babae ang nakakuha ng instructional na antas, na may kabuang bilang na 40 tagasagot. Instrumento ng pananaliksik, isinaalang-alang ng mananaliksik ang mga mahalagang impormasyon na katutulong sa paglikom ng datos. Paraan ng pagkuha ng datos. Nagsagawa ng paglikom ng mga datos sa resulta ng PhilErie para sa taong 2021-2022 sa ika-10 baitang sa asignaturang Pilipino. Nilapatan ng statistical gumamit ng percentage formula at defendant t-test. Pang-ethical na konsiderasyon. Inaasahan na magiging confidential ang lahat ng mga impormasyong nakaugnay sa mga magsisilbing tagasagot ng pag-aaral. Inalabasan, mababa ang resulta sa antas ng pagbasa ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang sa Filipino para sa taong 2021-2022. Nabuo ang supplemental na kagamitang panturo sa panitikang pandaigdig. Mataas ang antas ng pagtanggap sa kagamitang panturo bilang supplemental sa panitikang pandaigdig. May kabuluhang pagkakaiba ang antas ng pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang bago at pagkatapos ng implementasyon ng proyekto. Implikasyon, kawalan ng interes sa kulturang Pilipino, kawalan ng kagamitan at kakulangan sa oras, pagkakaroon ng komplikasyon. Konklusyon, mababa ang resulta ng antas ng pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral. Batay sa resulta, kinakailangang mapataas ang antas ng pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang upang pataas ang resulta ng may kabuluhang pagkakaiba ang paggamit ng proyektong Technolit. Kinakailangang bumuo ng supplemental na kagamitang panturo sa panitikang. Maraming salamat po. Danica V. Talabong from Manuel S. Enverga Memorial School of Arts and Trades.